Oh, kumusta? Okay lang. Opo, katulad na lang po ng kapag galing po akong eskwela, pagkatapos ko pong mag-eskwela, didiretso na po ako na magtrabaho. Part-time job po kasi ako. Kaya nakakapagod, tapos uwi, may gagawin na namang mga schoolworks, tapos gising na naman ng umaga para mag-school. Ano lang po. Mga 5 hours or mga ilang oras ka lang makakatulog. Gawaing bahay because yung kakarating mo lang, then tatawagan ka agad ng mother mo na magugas ka dito, magaganan-ganyan. Kasi tapos maglaba sa mga uniform mo para magamit mo pa bukas, diba? So, madami lang mga gawaing bahay na tapos nakaka-feel ka na napagod na gusto mo nang mag-rest. Kasi bukas, maaga ka na naman gigising. Naranasan ko nang magtrabaho na pagod na kahit may lagnat, kahit nahihirapan ka na, kahit pinagalitan ka na ng boss mo, tapos trabaho pa rin. Kasi yung yung inspirasyon mo, yung pamilya mo, tsaka yung anak mo, talagang magsisipag ka kasi dahil sa may pamilya ka na. May mga bagay na kapag paulit-ulit nang nangyayari, nagiging normal. Kahit hindi na healthy. Sanay sa puyat, sanay sa stress, sanay sa pagod. At habang tumatagal, hindi na ito pinapansin. Kapag araw-araw mong nararanasan ang isang bagay, nasasanay ang iyong kaisipan. Pero hindi ibig sabihin po nito na okay na ang katawan. Halimbawa, noong una, ramdam mo agad ang pagod. Pero habang tumatagal, nasasabi mo na lang na normal na to para sa'yo. Pero kahit sanay ka na, hindi ibig sabihin na hindi na nahihirapan ang katawan. Minsan nga po ang pinakadelikado ay yung mga bagay na matagal na nating tinanggap bilang normal. Kapag tuloy-tuloy ang stress, puyat at unhealthy habits, maaaring unti-unting maapektuhan ang blood pressure, metabolism, at pangkalahatang kalusugan. Delikado po kasi yung pagkasanay natin sa pagod, sa puyat o stress sa ating katawan. Dahil kapag na-expose yung katawan natin doon ng paulit-ulit, nagde-develop or nagpo-produce ng stress hormones yung ating katawan o yung tinatawag na cortisol. Kahit feeling natin okay pa tayo, pero unti-unti nang napapagod or nasisira yung katawan. Kasi yung katawan natin ay may limit lang. Hindi siya pwedeng basta na lang na-expose continuously sa stress. Kaya yung iba, kapag continuous yung exposure, nagkakaroon ng problema sa puso, sa blood pressure, meron din siyang effect dun sa immune system, sa mood at saka sa mental health, sa memory at concentration natin, at doon din sa hormones at sa metabolism ng katawan. Kaya kung napapansin nyo, yung mga taong sobrang exposed doon ay madaling mapagod, tapos irritable, makakalimutin, madaling magkasakit, at minsan nagde-develop ng mga chronic conditions like yung depression, hypertension, at saka diabetes. Hindi lahat ng delikado ay biglaan. Kung minsan po ang paglala ay nagsisimula sa paulit-ulit na okay lang.
Narito ang ilang paalaala para mas mapansin kapag nasosobrahan na ang katawan. Pansinin ang madalas na pagkapagod. Huwag gawing normal ang kulang sa tulog. Magpahinga kapag kinakailangan. Huwag baliwalain ang paulit-ulit na sintomas. Hindi naman po kasi lahat ng nakasanayan ay mabuti para sa katawan. May mga bagay na madaling tanggapin kapag araw-araw nang nararanasan. Pero ang katawan ay may limitasyon. At minsan, ang unang hakbang sa pag-iwas sa paglala ay ang pagtigil sa pagsasabing okay lang.